Sa nakaraan nating kwento na ipit sa sitwasyon ang ugok nating bida dahil sa kagagawa ni Balek, kaya't wala siyang nagawa kundi aminin na siya nga ang Demon King ng Ninth Hell. Hindi naman maunawaan ni Gaia at Sehon ang nadinig nilang pag-amin, kaya't sinabi ni Kang Wu na plano niyang aminin ito ngunit hindi sa ganoong paraan. Inactivate pa niya ang Ruler of Demonic Energy nang sa ganon ay paniwalaan siya ng mga ito, samantalang saad niyang dati siyang Demon King. Nang makita ang malakas na demonic energy agad silang naghanda sa anilay pangloloko sa kanila ng ating bida. Ramdam nilang lahat na ang enerhiyang meron si Kang Wu ay mas delikado kesa sa isang demon. Nakagiya ang kanilang mga espada na animoy handang kalabanin si Kang Wu, na hindi naman ikinagulat ng ating bida dahil iyon ang reaksyong inaasahan niya. Gayunpaman pansin niyang hindi ganoon Kaido ang mga ito na atakihin siya, dahil sa nakikitang magkahalong pagtataka at panghihinayang sa mata ng mga ito. Dahil doon naisip ng ugok nating bida na isang method lang ang kanyang dapat na gawin, saka ipinakita ang inosente niyang tingin at napakagwapong mukha. Sana all. Sinabi ni Gaia na hindi niya maunawa ang paanong ang isang tao ay naging Demon King sa Hell. At doon ikinwento ni Kang Wu ang simula ng lahat kung saan nang mag-umpisa ang kaguluhan. Hinayhap siya ng malakas na puwersa patungo sa isang gate at nalaglag sa kailaliman ng Hell. Gulat na nanlaki ang mga mata nila ng madinig ito, ngunit paliwanag ni Kang Wu na hindi niya alam kung paano nangyari ito, at kung nagkataon lang ba ito o sinadya ng isang nilalang. Ang tanging natatandaan lang niya nang mahulog siya sa Hell ay hindi siya isang mahusay na player, kundi isang mahinang tao na naghahangad na makaligtas. Upang magawa yun natutunan niyang i-consumed ang demonic energy ng mga demon sa Hell. Doon naunawaan ni Gaia na ito ang simula na naging demon ang ugok na si Kang Wu. Salaysay ni Kang Wu na matapos maging Demon King kilailangan niyang makipaglan upang makasurvive sa mahabang panahon. Pinagtakha naman iyon ni Yanzhou dahil sa oras ng Earth 5 taon pa lang ang nakakalipas nang maganap ang cataclysm o kaguluhan. Agad ipinaliwanag ni Kang Wu na magkaiba ang oras sa dalawang dimensyon, at hindi niya masukat kung gaano na ang itinatagal niya sa Hell na ayon sa kanya ay umabot sa 10,000 years. Natulala na lang si Yanzhou nang adinig ang katotohanan, saad pa ni Kang Wu na totoong na-trap siya sa Hell ng halos 10,000 years. Sumangit naman si Balek at pinatutuhan ang mga pahayag ni Kang Wu, ngunit agad itong sinaway ng ating bida upang tumahimik. Wala namang pagtutol na muling isinubsob ni Balek ang mukha sa sahig at sinunod ang utos ng kanyang Demon King. Sa isip-isip ni Kang Wu ay nakakatulong din kahit papano ang mga sinabi ni Balek, at napaka-perpektong oras ang pagiging witness nito sa kanyang pamamalagi sa Hell. Hindi pa din makapaniwala si Yanzhou sa mga narinig sa kaitinaong kung bakit hindi na siya ang kasalukuyang Demon King. Lihim na malademonyong napangisina naman ang ugok nating bida, at sa isip-isip niya ay ito na ang simula ng istorya. Nakabagsak ang balikat na muling inulit ni Kang Wu ang pinagmulan ng lahat at kung paano siya napunta sa Hell, at doon naghanda siyang bitawan ang pamatay niyang linya na tanging paraan upang subukang takasan ang sitwasyon. Iniangat ni Kang Wu ang kanyang ulo at sinabing maayos ang lahat hanggang sa magsimula ang pag-oklas na pinangunahan ng bastardong si Satan. Sa loob-loob ni Kang Wu ay napapangisi siya dahil ayon sa kanya kailangang ang isang kwento ay may 1% ng kasinungalingan, at mas epektibo ito kesa sa purong kasinungalingan. Halos hindi makayanin ng mga kasama niya ang sunod-sunod niyang revelasyon, lalo na nang madinig ang pangalan ng pinakakinamumuhian nilang demon na si Satan. Ayon kay Kang Wu sa Ninth Hell ay may malalakas na demon na tinatawag na princess, at ito ang mga kinalaban niya upang pigilan ang layunin ng gaito na pumunta sa Earth. At ang princess na may pinakamatinding pagnanais sa Earth ay walang iba kundi ang prophesied demon na si Satan. Naitanong ni Gaia kung pinilit bang maging Demon King ni Kang Wu para maprotektahan ang mundo laban sa mga princess. Itinanggi naman ito ng ugok na si Kang Wu dahil ayon sa kanya kinailangan niyang maging Demon King upang mabuhay. Gayunpaman hindi niya basta hahayaang sakupin ng mga walang kwenta ang lugar kung saan siya lumaki at kung saan siya maraming alaala, pero sa totoo ay dahil lang ito sa nais niyang protektahan ang Kimchi Stew. Sa huli nagawa pa ding makarating sa Earth ni Satan na nangangahulugan lang ng isang bagay. Ikinuyong pa ni Kang Wu ang kamao at handa nang ibuhos ang huwad niyang emosyon, bilang bahagi ng kanyang pagiging mahusay na aktor. Mabigat at puno ng galit na saad niyang sa kasamaang palad ay nagawa siyang matalo ni Satan.
Kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang talunin si Satan dahil sa na 666 na kapangyarihan nito matapos ma-awakened ang demonic sea. Kinuha ni Satan ang trono at kapangyarihan ni Kang Wu at tumayong bagong Demon King. Matapos magtagumpay sa Hell, lumikha siya ng malaking pinsala sa Gaia system, at sa pamamagitan nun sinama niya ang mga demon sa Hell. Ito ang dahil kung bakit nasa Earth si Kang Wu dahil nais niyang pigilan ang pagkawasak. Napansin ni Kang Wu ang pagkalito ng mga kasamahan, ngunit sigurado niyang hindi nila iisipin ang tinutukoy niyang Satan at siya ay iisa dahil na din sa mahusay niyang pag-alibay. Gayunpaman batid niyang mahihirapan ang mga ito na paniwalaan ang salita ng isang demon, kaya't kaagad siyang nag-isip ng susunod na hakbang at pinaga niya ang angking kapangyarihan ng subordination. Kasabay ng pag-activate ng Power of Subordination Alloy sa ugat ni Sehon ang demonic power ni Kang Wu, sa ganung paraan ipinahayag ng lantaran ni Sehon ang pagtitiwala niya sa ugok nating bida. Pangungumbinsing saad pa ni Sehon na isipin ni Gaia ang mga sakripisyo ni Kang Wu, dahil hindi ito makikipaglaban sa panig nila kung talagang kaanib niya ang mga demon. Nabatid ni Gaia ang pinap-onto ni Sehon ngunit hindi pa din mawala ang pagdadalawang isip sa kanya. Bigla namang nagsalita si Sola at sinabing pinaniniwalaan niya si Kang Wu. Dito din napagtanto ng babaw kung bakit ganoon na lang kasaya at ka-weirdo si Kang Wu nang unang beses nitong matikman ang kimchi stew. Hindi pa maiwasang malungkot ni Sola habang iniisip ang naging hirap ni Kang Wu sa Hell ng mahabang panahon. Sa gitna ng ganoong sitwasyon nakuha pang bamanat ng ugok nating bida, at sinabing nawala ang lungkot niya nang makilala niya ang magandang si Sola. Gayunpaman hindi inasahan ni Kang Wu na dedepensahan siya ni Sola at dahil sa unti-unti nang umaayon ang sitwasyon, inamin niyang pangloloko pa din ang ginawa niya sa mga kasamahan lalo na kay Gaia. At bilang pagpapakita ng pagsisisi sa kanyang ginawa kinuha niya ang kamay ni Gaia, at walang pagdadalawang isip na iniabot ang maskara sa kasinabing lilisanin niya na ang Guardian. Nagpakita pa siya ng paggalang sa harapan ng mga ito at nangakong hindi na magpapakita sa kanila kailanman, na ikinagulat nilang lahat samantalang ikinainis ni Yanzhou dahil ani ay marami na siyang investment kay Kang Wu. Sandali namang tinitigan ni Gaia ang maskarang hawak habang iniisip kung dapat pa ba siyang magtiwala. Ilang buwan pa lang niyang nakakasama si Kang Wu ngunit sa mga araw na yun marami na silang napagdaan upang makilala ang ating bida. Isa na dito ang nakita niyang galit ni Kang Wu kay Satan nang patayin nito si Alec at malagay sa panganib si Sehon. Magagandang advice din ang ibinigay nito sa kanila upang hindi humantong sa pagkawasak at si Kang Wu din ang unang umiyak at nadurog nang mamatay si Renom. Bukod doon nang malaman niya ang masamang plano ng Demonic Order, ginawa niya ang lahat upang mapigilan ang kanilang kasamaan. Ito ang pagkakakilala ni Gaia kay Kang Wu kaya't tanong niya sa sarili kung paano niya mapagdududahan ang ugok nating bida. Inilagay pa niya ang kamay sa dibdib ni Kang Wu sa kasinabing naniniwala siya rito at ibinalik ang maskara. Hindi na mahalaga para kay Gaia kung isang Demon King o naging Demon King man si Kang Wu, dahil alam niyang si Kang Wu din ang pinili ng God na si Tyrion. Para kay Gaia hindi ibibigay ni Tyrion ang kanyang kapangyarihan kay Kang Wu nang hindi nito nalalaman ang kanyang katauhan, at dahil nananatili si Tyrion sa katawan ni Kang Wu nakaksigurado siyang walang kadiliman kundi tanging tunay na liwanag ang nasa kalooban niya. Nakangiting pakiusap ni Gaia na manatili si Kang Wu dahil kailangan siya ng Guardian, sa pag-aakalang purong kabutihan ang talagang layunin ng mapanglinlang na si Kang Wu. Nagpasalamat si Kang Wu sa pagtitiwala ni Gaia kasabay nun isinuot niya ang maskara, saka pinalabas ang nag-umapa na kapangyarihang umibabaw at sumilaw sa lahat. Isang nilalang na isinilang sa kadiliman ngunit umapak sa liwanag sa katawan ng isang demon, isang tunay na bayaning ginagawa ang lahat para protektahan ang mundo. Buo ang pagtitiwala nilang sa pamamagitan ni Kang Wu tuluyang maliligtas ng Guardian ang mundo, habang si Kang Wu ay nakangisi at namumula ang isang mata na nakadungaw sa maskara.